Hello po, Father. Ako po ay isang single mom pero meron po akong boyfriend. Father, ito po sanang hinihingi ko ng payo sa inyo. Alam ko po kasalanan itong ginagawa ko na makikisama ko sa may asawa, pero sobra ko po siyang mahal at hindi ko kayang iwanan, Father. Ano po bang magagawa ko? Lumayo siya sa akin. Dapat ko bang ipagpatuloy ang pagmamahal ko sa kanya? Father, ayaw ko po sana siyang mawala dahil sobrang mahal ko po siya. Maraming salamat po. Una po, I have to remind all of you, we are not our feelings. Do not identify yourself with your feelings because feelings come and go. Ano ba ang pagmamahal sa inyo? Pag sinabi niyong, dahil yan yung nararamdaman ko kadalasan yan yung batayan natin sa ating pagmamahal. Then I have to correct you. That is not true love. Because if that is true love, then a lot of us would not have love at all. Marami sana ang hindi na nagpatuloy sa kanilang pagmamahal dahil ang katotohanan, hindi naman forever na ganyan kalakas yung feeling mo, yung passion mo sa isang tao. Kahit po ang mga tao na very passionate sa kanilang trabaho ay makakaranas at makakaranas ng pagkapagod, pagbagot, fatigue, pangangawit, lungkot, no? So do not base your decisions, your actions based on the feeling na sinasabi niyong mahal niyo siya. Kung talagang mahal kayo ng taong ito, dapat from the very start, hiniwalayan na niya yung kanyang asawa at kayong dalawa ay nagsama. What is the true definition of love? Go to the Ode of Love of St. Paul. That love is patient, love is kind, no? Love is not haughty or full of pride. Ang sinasabi dito ay, ang totoong pagmamahal ay tapat. Gusto mong makita ang totoong larawan ng pagmamahal? Look at the cross of Christ. That is a very unpleasant feeling. That is a very painful experience. And yet, no, Jesus did that sacrifice. So, kayo, mahal niya yung lalaki na may asawa. Kung talagang mahal kayo, dapat isakripisyo niya yung pamilya niya para sa inyo. Do not settle for less. Ganun na lang ba ka-cheap ang tingin niyo sa inyong sarili? Na tinatanggap niyo yon? Bakit? Wala na ba tayong ibang makikita dyan? Ganun na ba tayo kadesperado? No? Kayo po mga babae, na itatapon niyo na lang ang iyong sarili sa paa na kahit sino man lalaki na tumanggap sa inyo? Sabi ko nga, when you make a decision, do not make it out of desperation. Dahil pag malungkot ka, magkakamali ka sa iyong pagpili. If you need to be desperate, then be desperate in front of God. Pray desperately to God. God hears, notices our desperate prayers. Yan po yung una na gusto kong ipaalala sa inyo. You are not your feelings. But secondly, tandaan po ito na mga may relasyon o may pagmamahal na alam naman nila hindi tama yung kanilang pagsasama. If you continue on this path, you will never be happy, I tell you. Nobody is really at peace living in sin. Ini-imagine nyo lang po na magkakaroon kayo ng happy ever after. Pero ano ang sabi ng Panginoon? Walang sikreto ang hindi nabubunyag. Dahil tanungin nyo man ang inyong sarili, inyong kaluluwa. Pray in silence. Ito bang ginagawa ko tama? Alam niyo po sagot yan. Sasagutin kayo ng inyong kaluluwa. Ngayon gawin nyo din ito. Kung ilagay nyo yung sarili nyo doon sa lugar ng asawa ng boyfriend nyo. No? Put yourself at the shoes of the wife. Gusto nyo yun? Na merong pinakikisamahan yung inyong asawa na iba? Kahit din naman kayo, hindi kayo komportable doon. Kahit din kayo, hindi kayo magiging masaya doon. No? So why do it to others? Ano sabi ng Panginoon? Do unto others what you want them to do unto you. Masaya ba kayo na nagiging instrumento kayo ng kasiraan, ng tuwa ng ibang pamilya? Can you live with that? Can you sleep well knowing na nag-aaway yung mag-asawa dahil sa inyo? Kung kaya niyong maging masaya na alam niyong kayong nagiging dahilan ng kanilang away, ng lungkot ng ibang babae, then again, please pray very hard. It means one thing, that your conscience is not working properly. No? Magdasal kayo. And I pray for you.
Nakakatakot pag hindi na tayo nakikinig sa ating konsensya. Nakakatakot pag hindi na tayo kinakain ng ating konsensya. No? So, I tell you this, yung pong mga nakikipagrelasyon, yung mga may mga kalaguyo sa inyo, hindi po kayo magiging masaya. You will never have that happily ever after. That is your imagination. So, anong payo ko po? Spare yourself from more heartbreak. Please stop this relationship. Pray, ask the Lord, Panginoon, ipadala mo na yung tamang tao sa akin. Pag taken na, wag nang kunin. Di po ba? Pag kinuha mo na may pagmamayari ng iba, anong ibig sabihin nun? Nagnakaw ka. Hindi lang nakasaad sa 10 utos, yung wag kang makikiapid. Pero ano yung isa pang commandment? Thou shall not steal, and you're stealing somebody's relationship, somebody's joy. So please, believe that there is something better for you. Anong temptation ng demonyo? Sinasabi sa atin, pinipresent sa'yo, pinapakita, ito masarap, ito mabuti, ito yung the best. But those are false promises. That is false advertising. Tayo naman, agad tayo nagpapaloko. Huwag po tayong magpapahulog sa tukso. Dahil pag nahulog ka diyan, parang konsuelo de bobo mo na lang na, ay naloko ko pero okay na, sige na. Parang pinapasaya na lang natin yung ating sarili na, ay napamahal ako dito, naloko ako pero I will make the best out of it. You don't need to do that. Hindi po kailangan gawin yun na maging masaya kayo doon sa cheap, doon sa low class, doon sa hindi naman tunay, doon sa walang quality. God's dream for us is the best life. But we do not want that, no? Because we settle for less. Please, I'm praying for you. Spare yourself from pain, from more hurt and heartbreak. End that relationship. I pray na matauhan po kayo. Pinagdarasal ko po, mauntog kayo. Gumising kayo. Gumising kayo dyan sa inyong pagkahilo, sa inyong pagkahumaling, dyan sa inyong boyfriend na may asawa. No? Pinapanalangin ko din po, mauntog din yung inyong boyfriend na yan. No? Kasi kung hindi tayo masasaktan, hindi tayo matatauhan eh. So pinagdarasal ko po na kayo ay masaktan. Hindi dahil kayo ay masama. Pero pinagdarasal ko bakit kayo masaktan para lang matauhan kayo at para idala kayo ng Diyos dun sa mas mabuti, mas maganda at mas makakapagbigay ng tuwa sa inyo. I'm sorry for praying for more hardship in your life. But if it is the way for you to become more holy, to become more good, and to become more happy, then I pray for more pain in your life. If it is in the end for your greater good and for the salvation of your soul. Mas maganda na ngayon na masaktan ka kesa dun sa kahuli-hulihan, dun ka nagsisisi. Ang pagsisisi na napakarami ay habang sila'y nasa kama ng kamatayan, pinagsisisihan nila yung kanilang mga kasalanan. And I'm telling you, you're doing one big sin by being the source of unfaithfulness of that married person. Kahuli-hulihan, tandaan niyo po, isang pundasyon ng pagmamahal ay pagtitiwala at katapatan. Paano masasabing pagmamahal yan kung nga doon sa relationship ng inyong boyfriend, nagtatago na, hindi na tapat? How sure are you that he is loyal to you and he is faithful to you? Kung nga doon sa original na asawa, hindi na naging faithful, hindi na naging tapat, sa'yo pa kaya? Hindi mo alam, meron pang number 3 yan, number 4. But again, please pray. What is the will of the Lord for your life? Pray in silence. Am I doing the right thing? And you know the answer for that. So, anong magandang dasal, dalangin? Pray for the grace to do what is right. And pray that God will give you the best for your life. Pray for the Holy Spirit to enlighten your mind to go. Take the path of what is right. Yan yung aking dasal at dalangin. Kayo po ay basbasan ng Diyos.